ni Sanji kontra sa RSG. Una nagtapat ang ating koponan Week 2, Day 3 kung saan nagkaroon ng reverse sweep para sa Echo. Ngayon naman RSG, ito na ang kanilang panahon at pagkakataon para putulin ang kasaysayan na pwedeng gawin at magkaroon na rin ng 1-1 doon sa Carl TC Irad na match-up. Sino nga ba talaga magawag anything unusual with this type of lineup? I mean, both of the teams so far, ang priority nila is to go for opposite na buff. So, purple para kay Carl TZ. Meanwhile, orange naman going on to Irad. So, Irad will have better positioning para makakuha nung kanyang Litho Wanderer that will appear on the top side ng ating river. But again, kung titignan naman natin ng mabuti, ay malalaganap din yan in just a bit. Okay, makikita natin. Kusei and MP, by the way, Uy! led See You Soon and wins MPLKH qualifies for M5. Congratulations! May uuwi! May uuwi at magbabalik sa Pilipinas on M5. So, congratulations. Grabe no, nakaka-proud. I believe that's gonna be the first time din para kay Nakosei at MP The King. Multiple times na rin para sa side ng See You Soon because we've seen them, I believe, noong nakaraang M3 and maybe M4. Pero ngayon, we're gonna go back to this match. Ako po, speaking of the match, naku mo napasama. Si Chris Sanford doon sa baba. It's gonna be first blood para dito sa RSG. Si Kuya Fordy talaga ang pinupuruhan ngayon ng RSG dahil usual to ni Sanford. Parang ayaw talaga nila maging parte ng team fight. So ngayon naman mag-i-invest ang side ng Echo doon sa may top lane. At si Eman ang pipilitin nilang medyo pabagalin sa ating laban. Pero para naman sa Echo, of course, it's not gonna be really super critical right now kasi matagal pa naman yung susunod na turtle. Makabalik na Sanford dito, although baka mapabagal ang kanyang ang pag-usbong ng Dragon para sa laban na to. Medyo matagal pa natin siya. Probably isa pang minion wave. So mauna nga talaga ngayon si Nats na mag-zone out. At ito nga yata ang ating team fight na abangan. Kuya Nats, medyo mababa na ang kanyang buhay pero syempre mas makunat pa rin siya pag ganyan. Si Carl TC ang gusto niya ngayong banatan. That's what we're talking about, right? Out. At dito naman, mababa ang buhay pero lalaban pa rin ang Echo. Going down onto Irad. Naku, naiwan siya mag-isa. Babalik pa buhay niya. Nakuha pa niya ang turtle. Tapos meron pang kill against JP. RSG, 1K gold lead. Kung hindi niya sana nabitawan yung Appraiser's Wrath, it would have been first blood or it would have been vital para sa side ng Echo na makuha yung turtle na yun. Pero dahil clutch na Appraiser's Wrath at the best moment possible ay nakuha niya si JP and he also got the turtle in the process. Kaya naman ngayon, RSG is in the lead 1K. Pero you have to take note as well. Benny QT meron na siyang damage na naibigay doon sa Torre sa bandang itaas. So that's extra energy shields coming in from that Beatrix na makakatulong sa kanya sa matchup against Kari. Alam kasi ng Echo na yun yung winning condition nila. Kari is a late game hero. Beatrix kaya na mag-dish out na ng damage mula nung una pa lang. Tumatalo na naman si Sanford ulit. Medyo napalalim yan. Niya ng target. Si Irad, grabe, gising na gising. Oy, Sanji. Sasalubong ni Sanji. Sanji, naku po. Uy, wow, sumasidestep. Ano to, basketball? Napakalupit ng galawan noon. Kuya Hans, ano bang masabi noon? What's the score? Nagala Eurostep. Eurostep. Nag-Eurostep tapos nag-fade away. Tapos diretso alley-oop. Diretso alley-oop at napunta kay Sanji ang kill na yun. Maganda kasi it's gonna be a shutdown dito para kay Sanji. So merong burst potential lalo na ang Echo dahil yung gold lane na kanyang nakuha. So 517, so parang nagjo-juggle lang in between ng Echo and RSG yung kalamangan. So even ball game pa rin para dito kahit nakakita tayo ng mga kakaibang basketball tricks. Oh. And even the vision ay nagpipigilan ng ating mga players. This point, you have to take note of the second turtle na lalabas in just a bit. 15 seconds or less nakaposisyon na si Carl TC. Meanwhile, 3-on-3 ang ganap dito sa may bandang itaas. We do have to take note na halos kalbo na yung energy shields ng side ng RSG or actually nangangalahati pa lang pero they're not giving this up. Aware sila na nandyan yung dalawang members pero hindi yata nila alam na nandito si JP. Oo, tatlo yung nandun sa may top. Actually, eto na naman mga cross-map plays ang ating nakikita ngayon. Oy, penalty zone ginamit ha. Man-to-man defense pero merong intercept dito sa baba si Sanji. Makuha ng penalty zone as well si Carl TC. Di kayang tumagal. Forcing the heavy spin. Irad na naman makakuha ng pag-go. Uy, Nuts! Nag-flicker. Kamunti ka na rin na magkaroon doon ng miscom for the side of RSG but still sila makakakuha
ng total objective. Napakaganda ng zone na ginawa dito ni Irad. Na parang nalito na rin si Sanjin. Teka, tutulungan ko ba yung nandun sa malapit sa Turtle? Or dediretso ako dito kay Carl TZ? So still RSG is dictating the game dahil si Kuya Irad ay makakakuha din ng orange buff against Carl TZ. Intense yung laban sa top eh. Saka yung ginagawa nila from the start is to try as another pick-off happened there. Ginagawa nila before the turtle fight even started was pinupuruan mo nila si Carl TZ. Pinupuwersa talaga nila na gamitin yung heavy spin. Kasi yung items pa lang ni Carl ngayon is just, you know, the Molten Essence. Yun lang yung extra damage output niya plus an extra rope for magic resist. Eh kung titignan mo naman yung lineup ng side ng RSG, talaga napapalaban sila. Eh na, todo laban na hindi na nakareact pa. Itong si Eman doon sa taas, light with a 1 Pasakay ni Sanji! Bawas, pero hindi yun magiging sapat. Aqua, wala ding mana para lumaban pa. And that is gonna be it. Actually, sasabihin ko pa lang, kahit na nakuha nila yung mga objective, bumabawi sa gold yun sa yung Echo sa taas. Oh, sakto gold laner pa yung nakakuha. Tsaka, we have to commend kung habang nangyayari yan kanina, si Carl TZ hinarangan talaga niya si Irad na makapunta sa top lane. So, walang added backup for RSG during that moment at sabay pang bibili ng Radiant Armor yung mag-besties. Parang nakatadhana talaga. Nakatadhana talaga. But again, going back into this matchup, ang ginawa ng Echo is, okay, kita natin na si Sanford, siya talaga yung binibigyan ng pressure sa may bandang ibaba. What we do is to put pressure on the top side pero middle action. Speaking of pressure, itong si Sanford, feeling ko napalambot ng bahagya dahil nga sa pressure na binibigay sa kanya 2 levels below dito kay Nats na medyo nagiging mas makunats. Grabe yung zone. Grabe yung zone kasi dalawang ulti, if I'm not mistaken, nagamit doon. Both heavy spin and even the dragon dito. So natawag si Toothless. Ayun na, nagsama-sama na yung Echo. Sama-sama puwersa para sa Echo. Si Nats na. It's ours. Si Nats hindi na kayang tumagal. Medyo masakit pa rin Carl sila. gets it. Carl TZ pa rin na makuha ng pag-uong sa dulo with a retribution. Dahil dyan, alis na muna ang RSG at ito, barya lang po sa gabi ang panata ng ating mga kupunan dahil nagpapalitan lang talaga ng lamang at meron ding laban sa may top lane. Pero dadating niya itong mga players ng RSG. Merong poke na gagawin doon. At palitan lang parang na to talaga. Man-to-man D. And because of that extra shutdown na nakuha nila kay Nats, mas makakakuha sila ng Torre ngayon. So mas luluwag yung teritoryo na hawak ng mga Orca. Napansin natin kanina, Divine Judgment was used by JP towards Nats. Kasi yung ginagawa lang ni Nats dito, since clear na yung baba, ang ginagawa niya is to try to look for Carl TZ, tas i-damage na siya kagad. Tinulungan ni Irad si Nats sa bandang ibaba para kung sakali na si Nats makakuha ng objective, or si Irad kukuha naman ng objective, it's gonna be a very good sign na si Nats yung mag-dish out ng damage. So it's something na pinanghawakan nila ngayon. Since Nats was out of the picture, since nahila nga siya, then Carl TZ had space to get it with the retry. Nag-group up ulit ang mga players dito sa top lane. Nandito na rin si Aqua at paparating na rin yung iba. Merong ibabato doon pero walang tatamaan. At magmi-meet up na lang muna ulit ang ating mga koponan probably dito sa may bandang gitna. Pero alam mong iwas na iwas eh. Sabi, teka, parang mahirap magkamali. Hindi natin pwedeng i-risk yung gantong klaseng teamfight dahil kompleto din ang mga players ng Echo sa may middle lane. And I think sobrang aware din ang dalawang koponan natin na dikit pa rin talaga ang kanilang gold. So hindi pwedeng basta-basta magmaasim. They're gonna wait for the major objectives bago sila talagang magkasalpukan. Pero nabigyan ng chance si Eman sa may top lane na makasira ng Torre. Mukhang ibang play ang gustong gawin ngayon ng Echo kasi magkasama pa rin ngayon si JP at saka si Benny Cutie. Yes, plus kung titignan mo rin kasi yung laning matchup, yes, naka-build na ng dalawang items itong si Eman with the Corrosion Sight and the Golden Staff. However, kung titignan mo yung item ni Benny Cutie, mas masakit siya just because of the Blade of Despair alone. So, kita mo kagad yung damage output pero minamadali ng RC to. Alam nilang sa kanila ang pwestuhan. Carl TZ going for the retry. Hindi pa rin siya aabot. For the meantime, at least walang babagsak sa RSG. Or, yun na nga ba ang magagayari dito? Hindi muna engage ang Echo. Wala silang mga ultimate, so hindi sila actually ready for the fight. Magandang control para sa ng RSG dahil dyan makakakuha sila ng Lord for this match at makakapag-clear pa nga ng mga minion waves sa may bottom lane dito si Eman. So again, kay Benny Cutie naman, meron ng Malefic Roar and Lord will march in dito sa may
bottom lane. Again, for RSG, gusto nila nga itay ang kanilang sagupaan ngayong Season 12. For Echo naman, nakataya dito is their 12th win para sa kanilang win streak. Mid the lane, meron naka-flow din na minion para sa kanila. Ano bang kailangan gawin ngayon ng Echo? I mean, pabilisin lang talaga yung wave clear potential. If you have JP on your side, kailangan niyang humatak ng isang magandang pick-off dito. Nats is right around the corner. Si Aqua nandun sa may batuhan para hindi siya mahatak basta-basta. Pero Carl TZ is their front line. Sinisipat niya, binibigyan niya ng information si JP na, okay, sige pre, flicker ka dito. Hilahin mo na lang pabalik sa atin. Siyempre, kailangan pa rin munang sagutin ng Echo itong Lord na to sa baba, plus the big minions dito sa gitna. And so far, again, they're just trying to keep the balance. Binabalansin lang nila yung laban para hindi masyadong maging risky yung maging susunod na engagement. Talagang kailangan as much as possible. Lahat ng mga pwede mong kuhanin na resources pagdating sa next team fight ay kompleto. Speaking of resources, may kita natin na maagang magbibuild ng Blade Armor si Nats for this game. So wala pang counterpart on the Echo side na merong ganong item. Yeah, naka-build up ngayon ng Dominance Eyes si Sanford as of this moment kasi kailangan niya talaga na siya yung mag-initiate ng sarili niya, pero yung initiation. Initiation ba ang gusto mo? Ito na ang ginagawa nila ngayon with Sanford at the front. Petrify already used up. It's Sanford quite low. Ito na si Nats! Nasa likod din si Nats. Naku po, pumapasok na sa gitna. Nagtatakbuhan na ang mga Orca. At ang naiwan nila ay si JP. At mga dediretso pa nga sa may middle lane. Ginamit na rin dito ang ultimate para mag-clear na minion wave. Pero merong maiiwan na isa. At RSG 3.3k gold lead na for this game. Meron pang Athena Shield ngayon si Light. Sumubok siyang humanap ng pick-off using the Divine Judgment. The problem was, napapaligiran sila ng iba sa mga members ng RSG and good awareness as well na nanggaling kay Nats to penalty zone all of the other members para hindi makarespo dun sa Divine Judgment na ginawa ni JP. So, napalibutan si JP ng mga Raiders and also Nats making the necessary play para hindi makapag-follow up ng damage. So, with that one, pick-off ang nakuha ng RSG. Napalawag nila to a 3.9k gold lead as the Lord is up in less than 10 seconds. Kung naghahanap ka ng X-Factor, I think si Nats na talaga yun. Adam Chantel. Kailangan talaga. And for Nats dito on this game, maganda yung mga pasok niya with the penalty zone. Okay, meron na ulit tayong Lord for this match. This is the second Lord for this game. So mauuna ulit si Irad na pupwesto. Same goes with Carl TZ. We have to take note yung difference in terms of levels, ha. Factor talaga to sa retribution. At even na si yung kanilang Edith, si Light, and even Eman ay hahabol lang sa teamfight. Tingnan mo lang yung posisyon ni Eman at ni Light as of this moment. They're clearing out the waves. This is a very familiar start doon sa split push na ginagawa ng parehas na teams na to. Clear out the rest of the waves. Kailangan pabor sa atin yung mga minions. And then, from hand, kung sakali na mag-commit silang lahat, we go for the minions. Kung hindi naman, sakupin na natin yung buong Lord Pit. Gamit ng Astral Echo at Carl TZ ngayon ng pinupuruhan. Napakababa na ng kanyang buhay. Makakatakas pa kaya siya. That is not going to be enough to shooting mula sa 1,000-pounder. At ngayon, dahil doon, minamadali na ng RSG ang Lord. At ang laban, napasok pa si Nats. Na-dive sa tatlo. Ang follow-up damage ngayon ay nakakangilo. Sanji na ba naghahanap ng kanyang target? Sino kaya ang madadalig niya? Precise kill mula kay Benny Q. Hinahanap na mula kahapon pa. Sanji na po nadali sa gitna. Naghahabol pa ang RSG. Makakaisa pa ba? Sanford at Benny Q ang matitira. Dahil dyan, apat pa ang buhay para sa ng RSG, 5.3k gold lead. Meron pa silang Lord. So may mid lane, mukha ito na ba ang kanilang inaantay? 4 seconds bago mabuhay si Carl TZ. Sabi natin, ito ang laban na mag-uukit ng kasaysayan. At ang unang magtatangka na gumawa ng kasaysayan is gonna be RSG. Less than 10 seconds. Nandito na Echo para dumepensa. It's gonna be very, very clutch dito sa posibleng huling mga momento ng larong ito. 6,000 gold para sa RSG. Magagamit kaya nila? Sanford bumabadya. It looks like it's gonna be a successful defense para sa mga Orca. Kita natin, magandang depensa para dito sa Echo. But for RSG, the discipline is there as well. Even sa mga item nila is ready na rin. Meron na ditong immortality. Si Nats, 14 minutes pala na ating laro, but we could feel the aggression right now of RSG. Sobrang taste of your own medicine yung situation ng Echo ngayon. Kanina, it was RSG na isang tore or isang inhibitor sa gitna yung napabagsak.
This time, it's Echo na kailangan mag-defend after losing one inhibitor also in the middle. We are already nearing yung 15 minutes ng ating laban and the items really show it out dahil halos buo na ang items dito ni both Benny, Cutie, and even si Eman at this point. Maganda ang kanilang KDA at naaalagaan sila ng iba sa mga members ng kanilang mga kupunan. But you also have to give it to Benny. Kailangan nilang maging aware dito if you're RSG. Benny has the Blade of Despair, Malefic Roar, and the Blade of Heptasis. So yung pinakaunang basic attack, yun talaga yung manunuot at sasakit ng todo. Actually, hindi pa namamatay si Benny sa game na to, surprisingly. 2-0-2. Oo. So, mala 90% kill participation dito si Benny Cutie. So, ito na naman yung mga ugong sa Land of Dawn na alam mong kalmado lang muna pero talagang nag-aantay lang ang ating mga teams na magkaroon na naman ng panibagong team fight. The calm before the storm. Parang paunti-unti yan eh. Ito na yun. Sa Tagalog, ang ilang minuto bago ang sakuna. Tama. Tama. Kasi, Nahulaan mo ba yun? ano yan eh, 30 seconds na lang bago ulit mabuhay Lord. Again, 5.4K para dito sa RSG. Oo, ika nga ni Adigma, katahimikan. Katahimikan, isang Katahimikan minuto para, muna. eto, nagkita muna ulit yung mga mag-besties. May kita sila dito sa kanilang purple buff, kasama ng baby purple buff. At nandito na rin si Tama naman. Sanford and JP. Tama naman. Ano yan, duo yan. Oo, duo yan. The Kailangan may dynamic kasama. duo. The Pero- dynamic duo. Pero pinupuwersa nila si Carl na gumamit ng retry kasi Ayan na. malapit na. Pero ayun. Opo, ito na ba ang magiging huling posibleng labanan? Uy, Patrick! Ang ganda ng pasok niya with the Wow! Fusion. Evan's out! Oh my goodness, Evan's Evan is out! out! Napakalaking bagay noon! Si Light maibit pa dito sa gilid. At ang Iran! snipe defense, Aray! inabangan natin ngayon. Ang laban sa gitna ay natutuloy pa. Sanford at JP, pipigilan niya. Iran! Nasa Immortality will still be intact. At nakikita natin, nag-free hit lang din dito si Light. So merong Guardian Helmet, if I'm not mistaken, dito si Arad. So mabilis lang din na babalik ang kanyang buhay. Again, napakaganda para dito sa Echo dahil nakuha nila si Eman. Perfect time probably for them to take this Lord. Pero hindi papayagan ng RSG dahil nakapwesto lang din naman sila. In less than 10 seconds. 10 Mabubuhay na seconds. si Eman. You have enough time. Kung ikaw ang Echo, you want to rush this ace Ooh, stop. this is it, pansit! Ayun na, inunahan na si Nats. Sanji, Pero Sanji. nasa likod si Sanji Sanji. naman. Hinahanap si Sanji. Aqua. Primal Rat coming in! Abot. Naupo Ay! na target! Naupo! Pero pa-penalty zone para dito sa side ng RSG. Mamatay dito si Sanji. At Echo ngayon, medyo mapipilitan yata tumakbo. They're gonna have to run for it. Irad ngayon, 1v1 Aray, aray, for the aray. bestie. Naku, mababa na ang buhay ng ating Lordy. Hinahabol ngayon ni Sanford. Oh! Alam likod si Kari. Pero Retribution, hindi na yata aabutin pa. Mapupunta na ang Lord na to sa RSG. Wala nang iba pa. Oh my goodness, middle lane. Nandito na rin si Nats, si JP. Meron pa namang Immortality. Meron minion wave sa may middle lane at nakuha na nga ng RSG Lord na magmamarch na rin dito sa may middle lane. Oh, that was so close. Kung sakali na nakuha ni Sanji yung pick-off kanina kay Aqua, it would have been a different story. Crucial Pero ngayon, nun. Aqua stays alive. 0-0-5. 5 members ng side ng RSG. 4 ang alive sa Echo. Oh, flicker in, pero na-suppress pa nga. Naku po, hindi na yata makakabawi pa. Benny. So sa laban na yun, Carl TC gonna be going down. Benny Cutie still alive. Wala pa rin minions. Wala Aside from minions, the wala Lord, minions. defend the point pa naman. Na-depensahan yung Lord. Pero abante pa dito ang side ng Echo. Hindi, wala si Carl DC sa moment na to. Sanford mapipilit na mag-build ng Blade Armor. Naririnig na natin ngayon ang mga tambol. Pero naririnig na natin ang sigaw ng RSG. Diretso lang sa aggression. Meron ulit minion wave sa may middle lane. Is this gonna be the last and final push and aggression for them? They're so close to breaking the streak. Kaya na pumasok na si Nats. Naku po, ang base ay bukas na bukas. They're locking in! And the streak!